Thank you for your coming. By the power vested upon me as Committee on Peace and Order and Security and Disaster and Calamity, the committee hearing is now called to order. We have our committee member from Peace and Order, Vice Chairman Consel Asur, wala lang. Consel Lerguelas, and Consel Dondon de Castro. And our attendance. Si Madi Dayan Tempresa, RH1, John Michael Gulyoso, Municipal Office of the Mayor, Executive Assistant 2, and at the same time, veterinary, designate, John Kenneth Puhas ba ay cashier, and John Spencer DB from Baay. Now we have our final draft of proposed ordinance, the anti-stray dogs, animal welfare and anti-rabies activities before the retirement of Sir Tony Bohilana. Siya po tabi nakadrap sa ato sin saro na municipal ordinance. Muna po tabi nan pinalha na i-introducer nato sa 63 barangays. Actually, uninvited ta na barangays, diliga. Nalimot lang kita sa Sun 1 to 8. Pero after this committee hearing, baka ma-approve na sa committee level. Yung advocacy nato for the campaign is sabay-sabayon ta na lang ha, sa barangay. Lalo na pag General Assembly para ma-advocate siya. Apo ko na. May ambaga din na ma-survey sa mga dog sa BHW. Di ba nakabutang dide? Para survey ma'am. BHW. Hapot ko lang kasi dati sa nagpa-survey kami sa to, parang Sorsogon ata sa to nagpa-survey on may parang incentive sila sa BHW. Or parang pag nakagat sang ayam kasi may mga instant na nakakagat man talaga sa sang ayam. Oo, na yun ano tason sa kanila. Halimbawa, kasi minsan baga may libre kita na bakuna ha, pero dire intiro na bakuna libre. Kumbaga an part ta na maihahatag ta sa kanila. Para sigurado kita, basahon ko muna ang contents kasi nakalaman man yun dito sa nato sa mga provisions ha. Opo. So Mr. Chair. Yes, Apo, wait lang po. Ini po na proposed ordinance is the same ordinance ito po na in committee hearing ta somewhere sometime last year. Same lang po ba ini o panibago Bago na ini. So nano na po an to sa to? Nano na po ang status sa to na una? Ang una nakabutang mandidisya sa legal basis under Republic Act 7160 and the Republic Act number Di po, point ko po 485. kasi, Mr. Chair, baka masyado ng patong-patong na po ang mga proposal regarding po sa stray dogs. Kung no longer necessary naman po ito na i-push, kung nasa record pa na pending siya, baka pwede na po nato ipa cancel or terminate na po ito. Then we focus on this new proposed ordinance po, ini po na bago na draft. Last committee hearing, in-refer nato sa MD mo for a draft itong proposed ordinance is yato na mga previous ordinance nato. Naka-insert naman siya
pero yadi siya sa mga legal basis. But actually, pinagpinal na gabos ito. Parang inabsorb na siya di entero. Siguro kung mas mayad na, basahan ko muna. Then bago kita magkaigwasin na tinatawag na forum sini na ano nato, Stray Dogs Animal Welfare and Anti-Rabies Ordinance nato. An ordinance providing for the control of stray dogs in the municipality of Bulan, setting rules and guidelines for the responsible ownership of animals, promotion of animal welfare, and prescribing fines for violations for other purposes thereof. We have our short title. This ordinance shall be known as the Anti-Stray Dogs Ordinance of the Municipality of Bulan. Section 2, Purpose. The purpose of the ordinance is to promote responsible ownership of animals in the interest of public safety and health, and by addressing concern in stray animals as on the anti-rabies campaign of the municipality. Under Section 3, legal basis. Republic Act 7160, Local Government Code of 1991. Republic Act number 8485, known as the Animal Welfare Act of 1998, by Republic Act number 10631. The Animal Welfare Act of 1998, Republic Act number 8485, aims to protect and promote the welfare of animals in the Philippines, and was amended by Republic Act number 10631 to enhance its probation and enforcement mechanism. Number 3, Republic Act number 9482, otherwise known as the Anti-Rabies Act of 2007. The Anti-Rabies Act of 2007 establishes a national program to eliminate human and animal rabies in the Philippines, mandating dog registration, vaccination, and responsible pet ownership. And Section 4, definition of terms, jadi hindi entero na kabutang. Definition of terms niya. And Section 5, responsible official of all activities related to animal welfare. In the absence of Municipal Veterinary Office, the Municipal Agriculture Office, MAO, is hereby tasked to take charge of all concern and issues related to animal welfare and implementation and enforce of this ordinance. May gani kay may nakita sin veterinary, ano? In the name of Dr. Gulyoso. Thank you, Tabi Doc. The Municipal Agriculture Official ensure an annual head count census of population of dogs, other animals in the municipality of Bulan. Ensure that all dogs are properly registered, immunized, and issued with a vaccination card and registration card. Those initiate the regular and strict conduct of the annual mass registration and vaccination of dogs. Establish database system for registered and vaccinated dogs. Encourage the practice of responsible dog ownership. Ensure the availability of anti-animal rabies vaccine and all logistical necessities for its proper use and maintenance. Prohibit the trade of dogs' meat. Collaborate, partner with all concerned agencies, particularly NGOs and veterinarians, to provide the LGU with the necessary expertise and additional resources to manage stray animal population effectively. Take charge of all maintain the municipal found facilities animal shelter, drew up the rules and regulation in operating the facility. Employ animal wardens, impounding shelter, personnel dog catchers, necessary for the efficient implementation of this ordinance. Regularly conduct information and education campaign activities, preferably before the end of every quarter in the area of jurisdiction. Public awareness campaigns educate the public about animal welfare, responsible pet ownership, and the importance of spaying and neutering pets. Section 6, mandatory census head count population survey of all dogs, other pets in the municipality.
There shall be conducted annually a regular census of all dogs and other animals. The Municipal Agriculture Office, in coordination with the MPDO, the MDRRMO, the RHU, the Bulan Municipal Police Station, and especially the 63 barangays governments, shall conduct the head count census of all dogs, pets, and other animals in the municipality. The MAU hereby enjoins the barangay through BHW to include their barangay statistics, all data related to number of dogs, other animals in every household in the municipality. This data shall be transmitted to the MAU and the MPDO so that such data be included in the policy making process. All barangay health workers shall submit the reports of dogs, pet data on or before the end of November of every year. Section 7, mandatory census, registration, immunization, and vaccination. The Municipal Agriculture Office shall craft rules and guidelines on dogs, pet registration, immunization, and vaccination within 30 days upon the passage of this ordinance. Every resident of the municipality of Bulan who is an owner of dog, pet, other animal shall register the same at the barangay concerned under the guidelines formulated by the municipal agriculture officer. With the available barangay health workers data on hand, the punong barangay may task the Committee on Public Order and Safety or Health to be the responsible officers for this activity. Every dog, upon reaching the age of at least 3 months, shall be registered with the barangay in the Municipal Agriculture Office, provided with a data on the registry dogs. A registration card shall be issued to every dog that bears to respective serial number at its corresponding identification tab. This registration card shall be provided for the barangay by the MAU as indicated in item number 1 of this section. Number 5, the barangay registry of dogs and other animals shall serve as the reference for the vaccination activity of all dogs, pets in the barangay. The vaccination shall be performed by Municipal Agriculture Office, a veterinarian in its duly trained licensed staff, or may be performed by other barangay officers upon authority by the municipal agriculturist. A vaccination card shall be issued for reference of the dog's health, vaccination, and immunization record. Breeders of dogs and other animals must be secured a license in line with the existing laws, ordinance, rules, and regulations. Section 8, process of registration and corresponding fees. The owner shall be required to A. Provide details of the dog. B. Provide proof of vaccination. C. Present the registration card. Keep the LGU-issued registration card and present the same during annual vaccination when deemed necessary. Number 2, the Municipal Agriculture Office shall issue a registration card to the owner of the registered dog containing the registration number. Physical characteristics of the dog including but not limited to the age, color, sex, breed, and distinguishing marks. Keep records of the dog's registration. Number 3, no fee shall be charged in the registration of and vaccination of dogs, other animals. Section 9, roles of barangay. Yan ang importante sa barangay. The implementation of the ordinance barangay shall from the grassroots rule of reaching out to every constituent. Mr. Chair, Yes. I think we cannot read all the contents related to the roles of barangay considering na wala man po presence and mga barangay didi sa committee hearing na ini. Mr. Chair, diri nag-conduct na kita sini dati, di ba? Na may invited kita sa to na from the barangay. Nagkataon sa to na may mga kapitanes na presente. Nano nangyari sa to? I mean, And ano sa to? Reset Consyal? ini, I mean- Ang recommendation hali sa MDRR mo kay Sir Tony Boy Hilana. Sinaro na lang intero yun to na. baya, ito po na pag-irestoryanta sa to ng mga previous committee hearings,
ang mga recommendation and suggestions dito, iaadi na. Oh, yan. Nakabutan. Iaadi na. Kaya bagang pares man lang ang laman. Yan din ang mga recommendation nila. Recommendation ta during the committee hearing. Pinainalize lang ni Sir Tony Buhilana na sasaroon na lang sa mga information dissemination sa barangay Kuta-Kita. Kaya lang, sabi man sa SB Secretary nato, dapat may saro pa na committee hearing and then nakabutang man didi, pag na-final nato ang committee hearing, ma-approve na maging ordinance na, nakabutang man talaga didi na through the MAU and the veterinary, mababa na sa grassroots para mag-advocates campaign na kita sa stray dogs. Pero ang kamayadan ta didi kay ang naging problema baga sa last na mga findings ng committee hearing is ang budget. Kaya pinasiguro didi sa Funding. budget Section 17, na mayon kita sin 3 3 million. million na budget nakabutang didi sa Section 17 funding. The local government unit of Bulan shall allocate annually an animal welfare fund in the amount of 3 million pesos. Kaya mo ang problema tayo, diri naka sa ato ba ay with the fund na ang pagpakaon sa mga na-impound na mga na mga ayam. And aside from that is sa dayan impounding area nato. Okay, Mr. Kaya- Chair. So, Mr. ini Chair. po na 3 million initially for the implementation, it shall be increased by 15% in every succeeding year thereafter computed from the last annual allotment. This shall be used for the implementation of this ordinance shall include the following. Number 1, annual procurement of animal anti-rabies vaccines and human anti-rabies vaccine that is done 1 million dito sa 3. And the amount in be sufficient, the LGU may source out from the 5% hali sa LDRRMF. Kaya ang naghahatag baga sa ato niyan sin fund for the vaccines is an MDRRMF. So, possible, which our Section 17 fund is makuha na kita si more fund is more or less 3 million. And We have our municipal pound shelter operation, maintenance and expenses, Mr. Chair. wages. So sa budget office and sa office of the mayor, nag-commit na sa Rasinipo na 3 million. Kay ma-budget forum niyan and ma-budget preparation na for the next year. So kaipuhan maibutang inisan executive under the MAU office. Di ma po. Pandua, ang dumdum ko sa to, ang rinaise na number 1 concern sa mga barangay, kung din sa makuha sin pundo, kay per ordinance, in-require nato na mag-allocate sa rasin fund para mag-establish sin dog shelter. Likewise, dumdumunong ko man sa to, na parang na-observe nato ang status san dog shelter ta niyan. Which is why, pakatapos bagasad to na committee hearing ta, nagpa-share kita sa baay. Kao po si Dr. JM, na per info, rejected ya to san region for animal welfare. Kaya, ang naging problema ta, din dadarahon ang ayam. Ang pagkaaram ko sa to, kakaistoryahon o huruno nato ang province, na kung pwede, ang ayam na matadakop ta, darahon dito. So, di ko aram kung ang status is nakaistorya na ang province, kung willing sara, na saraan magiging caretakers han madadakop na ayam dito sa bulan. Hello. Mr. Chair, good morning po sa ating tiro. Good morning. With regards po sa concern ni Konsehal Dondon, nag-letter na po kami for the information po ato mga kagalang-galang na councilor. Diri na po ako konsehal Veteran. an mau po niyan. Pero for now, being executive assistant, andiri ang parang work description sa MS, parang nag-act ka man as parang veterinaryo. Opo, Cons.
Maamo. Pero ang in remind po sa ako ni attorney, ang major function ko pa rin po is being executive assistant. More on sa sideline lang daw po yan na as a Kay veterinarian. mababiolate and Opo. bagat ano yun, sala yun eh. Opo. Pero rest assured, Dr. JM, sa nakaistorya ko si Sir Dines, si Opo. Dennis Dino, kay ako bagang chairman sa Good Governance, sabi ko, diri kami, or ako, sa on my own, diri ma-create si new office hanggang diri unahon an Municipal Veterinary Office. Kay required na rin yan sa 7160. Diba? Na pag first class municipality ka, kay puhan may una sin Municipal Veterinary Office. So sabi ko, if ever ma-create sin bago, dapat ano unahon an Veterinary Office. Kung may unsing creation sin other than that na office, may unsing objection sa amo na part. Salamat po, Cons. By the way, Consyal Dundon, may una kami ihatag sa imo na draft ordinance. May yun naman nga ni si Sir Doc sin draft ordinance about the Creations and office. items of veterinary. Creation of office. Isusubmit po namo sa imo ni Doc. Opo. Makisupit na lang po tabi Doc kay para ma-deliberate na. Para sabay-sabay na by end of 2026, by 2027. Budget hearing. Kasi ibubutang pa nato to sa Sa budget. annual. Kasi ano eh, an practice on, medyo para magka-idea tabi ka mo. Ito ha. An panlalawigan, minsan nahapot, naka-create na ba ang office? May budget na ba? Nagkakadilema kami. Kaya minsan, di ka man pwede magbutang sin budget na wala pa sin office. Mga irog saon. So, sinabi namo sa to na in-include na namo sa annual budget ang pag-budget sin sa irugso na office at the same time, parang creation na sin office. Kaya very vital na i-add kita na yan sa budget preparation na ma-prepare yun. Lalo na, kung makabutang na sin office na sa veterinary, diinin na 3 million, dito na ibubutang. Dire maabo. Para talagang purely sa animal welfare. Mapo yun. Pwede suggest ko na diri na to stray dog, parang animal welfare na lang. Kasi diri intiro na nakabuhi na ayam, buhi talaga. So di nato dapat i-treat intiro na buhi na ayam, alam mo may nakabuhi lang. And niyan baga medyo stricto na sa sa animal welfare eh. So kaya maski nga ni ang dog pound kung pwede or impounding, gamiton ta na animal shelter. Para mas appropriate kita. Pero mga ano man lang yun. Kaaram na yan ni Doc JM na mga tama na terms para kita yun na on the safe side. So mauman lang yun yato pa no kaya na first nato na committee hearing, maon objection or di man kay objection, parang observation sa mga barangay na paano sara mapahimo. Din tayo bubutangan ayam. Mr. Chair, Cons, with regards po dito sa concern kanina ni Honorable De Castro, nag-letter na po kami sa province. Kaso po, sad to say, ang reply po ni Governor, ang malinaw po dito na impasa ko na din po sa Office of the Mayor tsaka kay Attorney Magdamit that time na siya po ang administrator. Ang response po ni Governor, you are on your own. Dapat daw po ang LGU, lalo na ang bulan, mag-stand sa salirita daw na kasi diri daw po kaya i-accommodate sin province and huban and gabos na munisipyo. Parang ipa-priority po nila. Ito ng mga less, ang klasin munisipyo is mga second. Sa capability na Naniniwala po daw sila na kaya daw sin bulan na mag-create sin sa diri na dog pound. Actually, kaya na naghatag na naggastos ng 500,000. Ang problema lang is diri siya suminulod sa standard. Opo. So, pwede man baga tabi sa with regard niya budgeting naman kita na yan, 'di ba? Pwede baga ibutang sa budget for next year is kumbaga standardization or upgrade or improvement so na animal shelter to comply with the requirement. Kumbaga danison ini na ordinance, di mao para ma-address na yun na aksidente. Kay number one baga na halos na cause and accident or sa cause and accident niyan is mga buhi na ayam na naliligisan motor. Remember nato na one life na namatay is kumbaga not acceptable. So wala amount na para isayang
kumbaga dili masasayang ang pera na amount sa pagsalbar sin saro na buhay. Pag ano na to eh. So, kisira, maano ini, yun na matutukan mayad, na masabay na sa budget for next year. Kumbaga, Dapat agang priority. Ano po? unang-una sa 7160, kay Puhan, may ng veterinary office. Every time na diri kita naghihimo soon, in essence, may violation ng LGU. Pero Mr. Chair, I think ang pinaka-practical sila na approach or ang pwedeng himuon sa LGU siguro ko kay diri na lang po i-consider ang maghanap sin another site for animal shelter kung diri na pwede sa existing po nato. Mayon ba kakita mga pwede po may consider na ibang area? Pero Oo. didi sa Oo. May Tsaka, ibang bahay? may hiwas ang bahay at this bahay. Diri po na-occupied sa mga settlers. Actually, ano yun? Hatag na sa ato sa province, di ba? LGU owned na yun. Second party. Oo, pero, Diri sa may eskwelahan. pero mayong kita sin Section 9, Rules of Barangays. So, ang rules sa barangay, kung maimod po nato, diri pwede na sabihon na may una sila sin barangay ordinance. Pero didi po tabi sa rules sa barangay is necessary naman na sa saroon taan implementasyon pero may rules sila didi na dapat ma-oblige. The barangay shall allocate funds necessary in the establishment and maintenance of temporary animal found shelter in the barangay level. And daghanon ini na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 9 na may pagkakataong kita na diri lang kita sa Mau and pwede anohon sini. Okay, Mr. Chair. But probably may kita sin actualmente na diri pwede magpabayaan barangay because saklaw na sila sini na municipal ordinance. And ito man na rinaise ni ma'am, ni Madi, ito na nakagat, kaya ang ayam mo naka-aksidente, didi tabi sa ordinance nato, sindaan may karapatan na pag matris na sa kanila talaga, siran mapabulong sa kinagat or ngaya na-aksidente ang tao. Sa ordinance na eh. May makukuha na incentives. Duty na yun eh. Duty. Additional workload. Oh. Mr. Chair. May hazard pay na dapat. Oh. Compensation. Oh. Oo. Di naman sa stray dogs. Eh. Kasi, tsaka ano lang ini, bagandiri na to pwede mandahan. Voluntary. Kaya may ano, may una sila protection. Diri ada, ma'am diri pwede ada simulod siya dili sa number 6 sa funding na nakabutang na other animal welfare services. Dapat po Mr. Chair. Dapat i-specific siya. Specify.
Ibutang na lang siguro dide. Oh, ibutang na lang Madagdag dide kita siya. Idagdag sin, ano, dide. san An parang additional section. ano ba terms na dapat ibutang, honorarium o incentives? Pero dapat specify po ang kunperan amount ng mga nano na Hindi circumstances na, ang hindi lang pwede na nagbabaksin. Ikuan. Nagbabaksin. para mag-qualify. Oh, ibutang na lang dide. Ibutang na lang nato. Oo. Ngayon sindasin incentives na makukuha. So another is under section 16 of our draft ordinance. Di po, Mr. Chair, bago po yan, siguro ko kay punta po muna i-resolve ito na ano. Number 17, didi sa Seven- Ini po na ano ni concern ni Ma'am ma'am. Diana. Oo. Dinta isisingit po niyan piraan amount na pwede nato ibutang as a compensation po sa mga workers na by accident na kagad sa nayam. Insurance. Wala Kasi akong may masyado yun ma'am nakabutang. idea sa ano eh. Ngayon din sa number 5, nakabutang siya sa legal fees, and number 6, the other animal welfare services. Siguro, ibutang to na lang siya dito sa ano. Pareha nga yan sinin na legal fees, sa baba niya, dito tayo bubutang, ang makukuha na incentive, sinin na mga vacciners. Ini na nagbabaksin sa ayam. Oh, sa legal fees ngayon, nakasulod kasi din sa ordinance legal fees. Siguro, ibutang na lang dito, opo. Ang BHW, nakaupod. Kasi may kaupod yun na BHW, di ba? Ang aram ko eh. Oo. BHW eh. Oo. Oh, mga naram ko sa ano. Dito sa ano, legal. Dili prime sa number 5. Ibaba mo, number 5, letter A. Yeah, funding. Number 5, legal fees. Ibaba ng letter A. Hindi ako masyado sa pamilya sa Incentives na system makukuha sa sa mga insurance. BHW naman. Sa insurance. Bagan komplikado sa proseso na. Very man, oh. Dire, incentives. Pag nag-vaccine siya sa ano, may makukuha siya na incentives. Diri. Oh, hindi ro. An BHW diri man sa para bakuna. Kaupod siya. Diri kaupod sila sa pagkuha ng sindata ng konsesto sa registration. Kaupod yung sila dito sa BHW. So ano na yun, iba na yun. Pero dapat diri sira pwede eh. Kasi diri sira trained. Kaya importante din talaga importante din talaga na may representative or may presence ang barangay. Kasi kung itatap na to, so ganyan iso no, may mga Tanod. cases pala na Kinagat. nakasabay sa operation and mga appointed officials pareho sa mga BHW na diri naman sakop sa ano nara, function nara. Pwede sila mag-resist eh. May mga ano lang kita, may mga authorized personnel lang kita or persons na pwede sila na na trabaho. Paroy po sila mga dog catchers kasi trained po talaga, may proper training. Ano, Mr. Chair. Doc, JM, allowed ba maski sino magturok? Usually po kung diri pwede. Usually po, nagtutugot lang ang batas kung halimbawa under the supervision of the veterinarian. Yes, And na-train po siya.
Pero usually po, ang last time, ito na ang sinasabi ni Ma'am Diana, ito po na in-allocate po na dati sa incentives program sa BHW. Diri po ito province na nag-provide. NGO po ito sa apo. Kaya daghanan po ang pondo nila sa to. Ang concern ko lang po, kung gigibuhom tayo ito bagan mamahalon. Kasi ang aram ko po sa to 5 pesos per dog ang ano nila. So niyan po ang data nato, mayroon po kita niyan na taon nasa 12,300 na ayam. 12,000 12,300 po Di naabot sa 60,000 as of as of today. Apo, 2026. 2026. 60,000 pesos. Grabe pala na. With regard sa insurance, alam ko kung diri siya sa line of work mo, baka question nun eh. Medyo maano ang insurance din eh. Pasiguro din yun eh. Kumbaga, ikaw nagrani sa danger eh. Oo. Kasi ito baga nasabi mo na naglakaw ka, kinagat ka sa ayam, accidental. Pero kung part of your work, pwede man i-cover, pero baka maghataas na sun ang bayad. Kay i-assess man na ra ang risk san, i-insure na ra. Kaya di, pares yun sa, for example, kung ma-insure ang police, mas mahal compared sa in-insure mo sa opisina lang nagtatrabaho. Kasi sa nature of work, may unsin risgo compared sa wala risgo. So, mayon sa then mahanap pa kita sa insurance company. Then, ang pag naman soon. Ang pinakamadali po is mag-offer sa incentive. Pero dapat naka-specific. An condition and an amount. Mr. Chair, sa lang tabi. Diri man inikiipuhan massive one time. 'Di ba? Kay para diri man kita sakiton. Diri man nato kay pon i-deputize intero. Di man kay pon per barangay may unsin BHW na maulang. Pwede para ba yun? Mag-create sin saro na team. Niyan nga na adlaw, dili lang mo na kamo na barangay, tutukan niyo, then i-clear ta na yun na barangay, igsin-igsini. Para at least mas ma-manage ta ang tao. Kaysa sa mansin, i-deputize mo intiro ng BHW sa barangay, maano lugod? For example, ito training sa veterinaryo ang 63 na BHW, mapagalong pa. Di bali saro, na nagiging expert na siya, then malibot na lang. Kaya yun nabagan, hunta siya, chap-chapuntan mga trabaho. Sarap. Karagatong ka mo sa Ihigot mo lang sa tricycle. Pag napicturean mo yung sa consenting citizen, Oo. pwede ba kaya may Violation. animal welfare? Kaya nga dapat may unsin special vehicle na may unsin kulungan. Saan pa yun Enclosed talaga. Mr. Chair, patungkol lang si Doc. Doc, ang pag-vaccine ba nato every year o months lang ang ano niya? Usually po, yearly po talaga. Yearly? Opo. Oh. Tapos po ito na suggestion, magayon po ito na suggestion ni Konsehal Dondo na pwede ta po i-chop-chop. Usually po, ang pakaintindi po kasi na ako kay Ma'am Diana, ang trabaho lang po sa BHW is ma-census kung sino sa may household sa barangay na ini, an may ayam. Pero ang makandak po sin anti-rabies vaccination, ang dog catcher mi na. Kasi po ang ginigibo mi po, didi sa opisina para diri na po kita magamit sa BHW. Nakiki-communicate po kami sa province kung may mga dog vaccinator din sila dito, papakaunon ta lang didi, tapos kaupod inaamo sa diri sa LGU na mga vaccinator din, and mga tanod, maupuan naglilibot na po sa barangay para at least diri na po magamit ang BHW. Anti-rabies drive, vaccine drive, na. Opo, mga na lang po yun. Anyway, naka-stated naman po tabi sa Section 14 na mayroon kita sing creation of anti-rabies committee. And then, diditabi sa Municipal Anti-Rabies Prevention and Control Committee under Section 14, ang chairperson nato is ang MAU,
Vice Chairperson Liga, and we have our members, MP, MPIO, and Municipal Health Officer, Chairperson SB Committee on Health, then dual na representative sa CSO. And sa Barangay Anti-Rabies Prevention and Control Committee, may naman punong barangay, Kagawad San Peace and Order, Kagawad Committee on Health, and including the barangay health workers. So may mga functions and duties sa Anti-Rabies Prevention and Control Committees. Kaya kung may nakita sin executive orders sa municipal anti-rabies, wala pa. Wala pa po. Kaya kung ma-approve ini, sunod ha. Opo. Na, Tapos, Mr. Chair, isingit ko lang po, saro po siguro sa mga pinaka-importante din. Gayon po nangyari si Ma'am Diana kasi saro po na naimod may na problema talaga is ito po nakakulangan tasin pre-exposure po sa anti-rabies na sana po matugunan sin LGU kasi po ini po na nagbabarakuna ta ng mga dog catcher, dog vaccinator. Pag nakagat po sila sin ayam, sana mayon po sila sin prevention na diri sila magka-rabies po. Kasi ang nangyayari po, kay puhang panira magpila sa pawa, tapos minsan wala pa bulong. So usually, mao po yan yung problema mi po na unavailability po sin vaccine sana sa tao. Wala po supply sa opisina. Diri po kita pwede mag-stores para sa mga personnel. Kaya apat po ba gayon? Oo, depende minsan wala depende sa supply na nag-aabot sa kanila. Para as personal contact, pero na na may steady kita, pwede kita magkaalam na bilhin na lang sa issue na hindi na portion na ginagawa. 20 pieces, 30 pieces na vaccine, para lang sa personal. Para pag-pwede na Siguro ko sir, sa budget kay ma-budget hearing po baga. Permi po niyo yun ilaban po niyo, i-bring up po niyo sa at least may present man sa opisina niyo ang mga irig po na concern, matagan sin priority. Kasi mao ang problema sa ate, wala kita sin protection sa sadirita ng mga personnel. Irog po pala ng protocol. Sino lang po ang mga license na pwede Sa PAWA lang. Ikaw po, Doc. Tao yun eh. Dire ang gusto sabihin, Si Doc, an ayam ang tuturukan. Hindi siya pwede magturok sa tao. ay ma ba? Kay veterinaryo. Ay, sorry. Pag kinagat ka na sa ayam, okay, kaya po okay, mo na okay. doktor. Di na apere lang kung nagbabatok ka na. kaya lang wala sa ako trade sa to. Sa nag-ano ko sa doktoran na training kami Oo. na nawala na dire na
So, ibig po sabihin, ma'am, maski sino, pwede mag-ano, basta't may training, maski diri ka doktor. Ipa ata doktor. Doktor. Aram ko dapat doktor eh. Dapat kasi team kasi yung may nurse, may doktor. Kasi pwede man, kasi kung talagang higpitan natin pwede kita mag-budget para sa mga personal tayo na ano to sa mga training. Kung diri yung doktor, para tandok, pwede din. Para tandok, ganyan. Siguro ko, ma'am, 7 days mo na yan. Mas Saturday, Sunday, dapat bukas. Open. Kasi ano yun, kaya panagapan matulos ang kinagatin ayam or mas nga ni kinamras ng singkuting. Doc, Pagalo na dyan, grabe. ini hapot ko lang, pero Mas mga ano, parang Ako, obserbasyon ko kung ang tao na tudukan sin anti-rabies, ano ang reaksyon? Usually po, Mr. Chair, pag halimbawa po natudukan lang po siya anti-rabies per se, wala man po siya epekto sa tao. Opo. Sa tao. Opo. Ini And lang. other lang po, minsan, iba po, nagkakaroon sin kunting lagnat, mga irang lang po son. Pero wala man po siya Sa tao. Opo, parang COVID lang po yan na, wala ka man nararamdaman. I see. Niyan ko lang naraman. Now, siguro ko lahat na mga suggestion and siyempre, kaklarify na to, through our committee member, pwede yato na mga suggestion na pwede ano na lang, kaya wala kita didi implementing rules and regulations. actually, Mr. Para sumulod siya didi sa... Mao po anin sasabi ko kanina sa conversation ni Councilor Dondon na ang mga irog po na ordinance it should be supported by an IRR. May puan po talaga ini. Mm. For implementing rules. Dapat mag-create po Ibutang kita na sa lang tabi ha. Para yato na Separate mga po yun. suggestion niyo besides yato dito sa IRR. Ngaya BHW piraan nihatag na through our budget. So sa IIR ibutang dito para masusog Hindi, ka yun na. po yun po Mr. Chair ng mga Budgetary incentives or requirements. mga Sa ordinance na yun. Didi yun sa ordinance. Dapat Nakatats. maka-incorporate po siya didi. Opo. So ibutang tatabi Sensa na section. for the implementing rules and regulation IR. Kasi haputog kita sini sa province. Kaya po may Mana po implementing. ito Mr. Chair na may kabaga po di disinformation sa creation of anti-rabies committee. Bagan medyo malibong An pertain to this stray dog. Tas na kami anti-rabies committee na. Arin ba nina-address ni mismo? Magan nakinag kami sa anti-rabies committee pala. Kasi di ba ang pinaka-title is control of stray dogs. So when you say control of stray dogs, iniwasan talang ang mga buhi. Nakibigla nagkamay on sin anti-rabies. General approach ko niya ha. Siyempre, pag sinabi mo anti-rabies, May Ano batas na kayo ng anti-rabies eh. so konsyal, doon, initabi na title sini is at least maghapon ang stray dogs or ano ta? Tapos sa baba, mayong kita sin Kasi Mr. Chair, dumdum ko sa to si Papa nag-control san stray dogs. Ang punteriya niya sa to is wala talaga buhi. Parang diri mo na sa to in-address with regards sa anti-rabies. Parang more of prevention sa to sa kagatong ka, makadiskwido. So talagang hinigpitan sa to sa buhi na ayam. Bagan in-incorporate didian sa anti-rabies eh. Baka bagan duwa dapat in ordinance. Oo. Para ma-address taan Kay mas immediate sa niyan sa anti-stray dog. Sige, grabe ng buhi na ayam eh. mo ng problema ta. For the control of stray dogs, pinaka the best na dapat
action is ang barangay. Kasi sila nakakaaram sa population sa ayam na doon eh. Pag magbalag-balag ini sa tinampo, sigurado, delikado ang mga ano nato, single na motor, kung ano pa man. Daghanon ini na may imod nato. Kaya nakabutang Maganda di ang anti-stray dogs talaga. sa funding, bubutangan din sin 7 incentives to the BHW. Usually po, dito po sa dati na ordinance na pinaluwas po baga cons, 3 days po ang sa executive order ni Mayor. After 3 days po, euthanasia na po siya. Kasi diri naman po nagtugot ang province na idarata po dito sa sa kanila. Sa niyang po, daghanan po ang nakalatag na nagre-request po sana na barangay na daghanan po ang na-aksidente dahil sa mga stray dogs po. Pero sabi ko ni Cons, ang concern mi, diri kami naka-proceed kay wala po kami sin service Impounding. Opo, yan Mga na yun eh. Di man siya pag ano ha. May batas na existing. May kaya na niyo magdakop sin stray dogs. Pwede na kamo by law. Pwede na kamo magbakuna sin sa anti-rabies by law, may ano man sin batas. So, ang problema ta na lang is ang funding for the implementation of the program. Maski mag-create kita sin irog sin na very comprehensive, una na hapot, paano na mo i-implement? Wala ani kami sa sarakyan. Dire mga po, ma-anti-stray dogs kita. O sige, dati may batas na. Tatagang tagihapon sin saro pa na mas comprehensive na batas. Ang hapot, paano ka mo makadakop kung wala ka mo sin kulungan, wala gamit? Dire mga po. So, minsan kaya, daghano na ang batas ta, ang funding ang nagkakaproblema, lalo ng implementation. Dire ano nga ni, irog sini. Di mo na inikipuhan na actually na ordinansa na para makahiwagan kamo na team. Wala sini na ordinansa, may una kamo sin mandate na pwede na kamo magdakop sin ayam. Even without this ordinance, allowed na sara magdakop, allowed na magbakuna, diri mao yun eh. Diri na himo ang kay wala kwarta. So maski unang-una nga ni, pag dumakop ka ayam, di mo darahon. Pero naayam na doon ang namatay na lang sa gutom. Kay wala sin budget for food. Funding, kumbaga Sa realidad po, talagang pinaka number 1 na problema. Grabe na ang mga Actually, Mr. Chair, may stock kami sa dog food. Kaso nga po, diri kami basta-basta naka-penetrate dahil po nga po, Sa sarakyan. sa sarakyan, ang net may luho na. Pag oras na nagtikbaw kami sa ayam, nakalusot mangyapo ng ayam. Mao po ang pinaka-problema. Kaya na po magdakop ayam. Kaso nga po, ang kagamitan po, mao ang number 1 na problema. Kaya, so sa kahaputan tabi, pwede ka mo magdakop ayam. Mayon ka mo sin mahuram diga na batas na pag nagdakop ka mo ayam, diri kita masisita. Na nakinagdakop ka mo na bawal magdakop. Diri mga po. So mayon na ka mo sin batas na inuran diga na wala pa ini na ordinance. Diri mga po. Mga point ko eh. Ang problema na lang, kay mayon sin Animal Welfare Act na ini-istriktuhan ka mo na kaipuhan ang ayam, humane ang pagdakop, humane ang pagtrato. May tiniwasan to na i-violate. Pictural ba? Kasi ang ginagamit nila, kasama rin yung tricycle. So, Iikot mo lang dito, ang ayam nakasunod sa tikbaw. Iikot mo sa likod sa tricycle. Ibagayin mo sa tinapos sa sentro. siyempre, nag-iiyak-iyak yun na ayam. Concert citizen, picture. Ipopost ka sa social media. Puputak yung mas ng mga tao. Papo yun Nano ang reason kaya nagdakop ka mo ayam? Actually po, Mr. Chair, nagdadako po kami pag unang-una, request po sin barangay. So, even without sinina anti-stray dog ordinance, pag mag-request ang barangay, allowed na kita Opo. magdakop. Opo. So, maski wala sinina ordinance,
nahihimo na niyo. Nahihimo Nahihimo na po. dito sa ordinance. Di rin maapo. Opo. Mao ang point ko eh. So, maski humimo kita sini, na magayuno na ordinansa, kung wala maghihapon budget, useless maghihapon. Pero kung i-priority nato ang budget, butangan ka mo sin budget pang dakop sin ayam, kulungan sin ayam, may himo man niyo yun na insasabi didi na without sini. Di mao. Kumbaga, maang punto ko eh. Oo. Di man nga ni kipuhan ang ordinansa. Sa ano na yun, actually kung irog soon, ano relabanan soon sa budget preparation. Ano doon actually napasok ang pag-istrikto sa sangguniang bayan. Kung totoo soon. Kung iksinang gusto na budget sa executive, pwede na yun i-revise sa sangguniang bayan. I-reprogram, irog sini, dili pwede. Kaya ano yun budget review bagang function na mo. Kaya minsan nahapot kami sa mga offices, kamo nag-prepare sini, okay na kamo sini. Mag-irog sun So, may unsing prerogative ng sanggunian na pwede nga mag-disapprove kami sa budget kung sipon sa budget preparation. So, kisira, may maglabi sini na program. Yun na programa niyo. Which is yun, si Councilor Carrecto. Diri inian kulang sa implementasyon. Diri ini na ordinansa. Ang kulang sa implementasyon sa ordinansa, service vehicle para maging humane ang pagdakop nato sin ayam. Kagamitan para diri nakabuhi ang tinikpauta na. Diri mapo. Kumbaga, pag-upgrade kung kaya po ni upgrade ang gamit, pag-replenish kung nabugto na o naraot na anet. Pantulo, animal shelter. Kay wara kita papapagdarahan sin ayam, kay mayon sin refusal an panlalawigan, kay in essence an budget an aram ko an NTA nato na yan almost 500 million na. 470 million na ata ang annual budget nato for next year. So sa irugso na kantidad, talaga masabi ang probinsya sin 500 million na ang kwarta niyo, di ka mo makapatindog sin impound. Di mapo. So parang Mr. Chair, naluwas na diri ini ang kakulangan. Kaya dati na sa Ramayon dati na inihimo Dili lang na hihimo sin masyado kay nare-restrict sa kakulangan sin kwarta, budget ng kagamitan. Mao po, Bones. Usually po, sabi mo nga sin time pa ni Mayor Giming, may una po sin existing ordinance, kaya po nakaka-continue po kami sin trabaho may. Tapos may pinaluwas man po si Mayor na executive order na ipadagos mi po ang pagdakop sin ayam. Kaso po, inaano mi lang po, nagsasayuma kami minsan sa barangay, kay idagdag ko po sa sarota na problema, Councilor. Ito po na, pag makandak na po kita sin euthanasia, ang sarap po na bulong na kaya lang magpatay sin, halimbawa magpaturog po sin tulo na pidaso na hayam, nagkakantidad na po yung sin 3,500. So, papaturugon mo pa lang siya. Then, magamit ka naman sin another na bulong para magpa-stop sa to na heart. So, mao yun po ang mga medyo mga mahalo nagkakaroon sin pagmamahal. Unlike po sa to na mayon man po kita sin amendment na pwede magamit po sin .22 caliber in the presence in veterinarian, pero ang mabadil po ang PNP, pero iniiwasan po yun kasi medyo sensitive po siya sa mga animal welfare advocates na iniiwasan ta. Although pwede po siya sa batas. So, humane talaga, maayo na euthanasia na papaturogon and papaudungon ng magamit puso. po kita sin anesthesia. Ang ginigibo mi po son, ititigpaw mi, tapos pag ito na siya sa net, ma-inject kami. So, another risk naman yun sa ma-perform. So, pag papaturogon mo siya, pag turog na siya, so di na siya responsive, wala na po siya nararamdaman na pain, ma-inject na po kami sa ugat niya sin another barbiturates, another na bulong, para pang pa-stop na sin heart niya. Mao pa lang siya maano. Pero although kasi po, wala siya mararamdaman na pain. Oy, i-clarify ko lang, nakipakadakop, diri siya i-impound? Ay, impound po after 3 days po, Cons. After 3 days? Apo, after 3 days. So, kung baga ibubutang gihapon siya sa net para diri masyado makapalag, kaya sa net Opo. ini-injectionan. Opo.
Saro pa po sa problema may konsehal, ito po na disposal mi. Mao, aram ko. Kada ukad may ayam na. Mga po yung kay kon May mga markings po kung Ah, puno na. usual, opo, palibot na po dun. Lubungan na si ayam. Okay, for the strict implementation, actually, this is our draft ordinance. Pero kung tagan tayo ni sin kamay na bakal, pag abot sa Section 9, Rules of Barangays, means kamot na bakal, kamay na bakal, gusto nato sabihin, ibutang tadidi, pag sino na barangay ang diri makasusog sa pamamaagi, sa pag-implementar sinina ordinansa, may sin halangkaw na penalidad para sa barangay. Yun ang kulang tadidi. Kasi wala masirahado. So, Mr. Chair, kakasuhan po Iba, natin, ano na yun? Ipipenalize na po ang Barangay? kapitan, ang Ang barangay kapitan? kapitan. Hindi, siguro ko, sabi ta nga ni, naghahanap kita sin solusyon kasi sa inot na kampanya nato, kung mayong kita sin mga, kaya nga naghihimo kita sin ordinansa para magayon ang implementasyon niya to. So, sa rules of barangays, kung tatagan ta si Rasin, sabi nga ni, strict implementation, why not? Diri, Mr. Chair, maski ikumpel mo na kay Pon magsunod sa resin na ordinansa, anhapot nga niya, sige, ako na barangay captain. Masunod ako sa anti-stray dogs, magahoy na ako sa iyo. O grabe din ang buhi na ayam, pwede ka mamagkanhi didi. Masabi ang LGU, wala tabi kami service. So, sino may sala? Yeah. Oo po. Then, siguro ko, rules of barangays, Diri po eh. ano Ako na nato barangay captain. Daghano nan ayam. Diri ako pwede magdakop, diri ako pwede mag-euthanize, kay diri man ako veterinaryo, diri ako baka masita ako sa Animal Welfare Act, kay diri tama or proper ang pagdakop ko. Kay kung ako sa barangay, badi nga baudang ko na lang yun, which is dali na ako sa kaso. So mapadanon ako sa LGU. Magahoy ako, LGU bulan, naghanap tabi di ang buhi na ayam, pwede niyo tabi madano ng ang barangay na magdakop sini, masita ini, irog sinig sini. Paano kung ang sisimbagon sa LGU sin, pasensya na, una, wala kami sin service vehicle, pangdawa, wala kami sin bulong, pang euthanize. So, sino ang may sala? Ang barangay or ang LGU? So, maski strictuhan mo ang barangay, kung ang LGU may pagkukulang, wala man din eh. Pero masusog kita dito sa fund. Sa fund naman, sa ibutang ta na fund is that is 3 million pesos. Ang naimod ta na gagamito na pondo na sa 3 million, isisit aside ta mo na 1 million dito sa vaccination. So may duwa pa kina milyon. Nga 1 million is taon-taon man ini sa impounding areas for development. And then another 1 million dito sa mga pangangaiputa, instantly dito sa mga shortcomings. Nga madakop kita, dito tamakuha sing pundo. Irog po yun sini, Mr. Chair. Once approved, i-review pa yun sa panlalawigan. Then maki-budget deliberation pa kami. Then ang most earliest possible implementation sin is first quarter of 2027. Nirma po. Pero nang pwede siya madiskwido. Section na hulaton. Ang pwede makagat. Daghano na. Pero kung punduhan mo yun na programa niyan mismo, by next week, by 1 month after, may himo na ang gusto sinihimoon. Makahanap savings nga sa executive o i-realign nato, ibutang nato nano ang program ni himon ta soon. May ni anti-stray dog, which is may batas naman eh. Magbarakal ka din magbakal service. Ura mismo, may himo na ang gusto sinihimoon. Kwarta man lang ang kulang eh. Diri man ang ordinansa nagkukulang. Ang kwarta, ang budget. So maski butang mo dito sin funding, maski i-aprobahan ta pa niyan, earliest sin na implementation next year kay wala man ini sin funding sa niyan. Oo, man pinaka earliest and easiest solution.
ako, naimod ko si ni Consul Dondon. Like for example, ang pondo kuha unta sa Animal Welfare Fund in the amount of 3 million pesos, 5% sa Local Development Risk Reduction Management Fund. So may tulos kita makukuha dok dito sa MDRRM mo baga na 5% na ma-allocate ang pondo. Pero po, excuse lang po ini na 5% na yung pertain didi, once ma-approve ini na ordinance, and once ma-implement ini for next year. Kung may available fund naman lang na 5% ang MDR na pwede gamiton didi niyan, nakita na gamiton para at least makabatog na yung pagdakop And fund na nakukuha sa NDR para sa vaccine. o sa vaccine. Vaccine lang yun. Kulang ang susipan. Kaya, Sana i-provide vaccine nga ni kadaghanan sa intabaga, direct na i-provide intero na Vaccine. Mao po. So, diri nagbabakuna kita niyan. May bakuna kita. Nakabakal kita bakuna. Nakabakal kita bakuna, pero ano na kita, nag-supplement ng isang kakulang Naka-provide. Kaya, for short, naka-provide. kita, pero direct siya, kumbaga direct sapat para sa Kaya, pero naka-provide kita na wala pa sini na ordinansa. So, an info point ko lang, hopefully nalilinawan tabi ka mo, na maski wala sini na ordinansa, naka-provide bakuna. Maski wala sini na ordinansa, nakadakop. Maski wala sini na ordinansa, naka-incheck kita sin anti-rabies sa mga ayam. Ang nagpindiri lang kaya diri na dadagos or na didiretso yun ng mga programa ta, and diri na i-implement ang EO ni Mayor, budget constraint. Kaya maski si Mayor, recognize niya ang problema eh. Di man mahimo ang executive sin EO, kundi rin niya na imod na talagang nagkukos na siya sin safety and danger. Ang problema, paano mo ma-implement ang EO kung wala sing kwarta pang implement sa EO? Kaya may batas na actually. Inmate aware niyo ang executive so na concern niyo na wala ka mo sin vehicle. Ang suggestion po is, ang hinahanapan naman po is, may bago kami doon na parang motor, pero wala pa po siya sin sidecar na pwede. Wala tayo top down Opo. na mabutangan dito sa mga ano. Opo. Anyway, May motor pool kita talaga mga welder doon na may mga bakal, dili na naman ang gamiton. I-follow up po. Kahuyan ang mga luman. Ay nga bakal doon na pwede ko yung mga tubos na ito na ginaramit, ang mga tent na di na nagkagaramit. Oh, division lang. Top down na enclosed. Mga man na yung pinaka... Actually nga, mayroon kita sinaprubahan, ma-purchase na naman sin 3 rescue vehicle amounting to, pero to 4 million 5 million. o 5 million. Yun sa may kwarta. Sipo mo ha, ma-procure sin tulo na rescue vehicle worth almost 5 million. Dire kung ansaro dito na ilaan sa pang Mao. Mm. Mao, pwede ba ga? Saro na service na rescue vehicle na ambulance na talagang parang veterinary ambulance na. Na ibig ko sabihin, pati mga bakuna, yun doon. Ang gamit niyo. Ano lang tabi, Mr. Chair? Kwarta ang kulang, diri kay batas. May onsin previous ordinance, may executive order si Mayor, may national law, na anti-rabies. Ang problema lang, implementation through funding. Anyway, ganito na lang po tayo mo onta. Since na this is a final draft municipal ordinance, pili man nato ini ipadagos, i-approve. And then, kung nano pa mga kakulangan sini through the efforts of our budget and appropriation, baka anong ta si Mayor na iluwas tulos ang budget na ini. At least mayong kita sin parang panangga na nato ini, By the end of 2026, mag 2027, mayong kita sin
approved ordinance. Ang problema ang pagpapaluwas yung pondo. Siguro ko, since na this is very important na ma-implement ini by this coming 2027, at least mo na kita na parang panangga na okay na ini, Mayor, kaya po lang ang implementation by funding. So, iagita sa proseso na Mayor, very urgent na ini. Na may paluwas na ang budget para ito na mga implementasyon sini, ma-execute na nato by this coming year 2027. Kasi kung wala man kita sini, di kita makapa-approve sa 3 million na budget. May mga previous kita na ordinance, tingi-tingian hatag. Useless man gihapon. So, I think, mo na lang yun ang ilalabit akan Mayor, Dok, upod kita, na recommendation sa ato committee members and then Hindi, this ordinance, Mr. Chair. talagang mapulso nato na ini. Mapaluwas na ang budget. Kaya mo lang ang kulang eh. Sa budget deliberation ba, per office, hindi ra ba na members ng sanggunian, dapat present? Invited baga kita. Invited. Oh. Siguro, dun pag irestoryahan Usually, pag na-budget preparation, nalatagsin parang maungayon ni an previous budgets and per offices. Then hulaton an NTA kung nag-increase. Then kung nag-increase in certain percent, pwede yun i-spread among offices. Na prerogative yun sa mayor. So kunwari nga, nag-increase kita for next year sin 10%, pwede across the board, increase ang 10% kada offices. Pwede man, prerogative sa mayor na ibarahin sin pa iba-iba. Ikaw ngayon office, kaya mo man mag-function with the same budget, irog ka lang soon. Dahil ngayon nakasave kita doon, di ibutang tayo ni sa iba naman na na offices. Na yun pero pirme yun sa executive. Diri yun na sa legislative. Kaya kita ang concern ta lang, ang budget sa Sangguniang Bayan sa Office of the Vice Mayor. So pirme yun sa mayor. Like for example, una sila nahapot ang pagdepensa niyo sini sa probinsya, nakabudget na ba ini? Kaya ang hapot pa na kung diri budgetan. Siguro ko, daghanon man ang, pwede tayo request kan Mayor, General Fund, and supplemental budget na Mayor, pag diri ini mabudgetan, useless. Kasi gusto mo baga ni Mayor ma-implementar na yun. Actually nga, mga nila irony. Di ba man kayo puhan sini para ma-implement? Next month, kung dagang ka mo 1 million, implement niyo. Di rin mao. Kawawa naman ang mga department like Baay, porsigido. Kaya ni, Mr. Pero Chair, pag abot sa budget, hurunon mo lang si Mayor, maghanap sin savings, i-reallocate Yeah, nato pakato sa baay na mag-implement sini. Di na kayo puhan sini na ordinance. pero dapat may ordinance. Di kayo puhan, kaya may batas na. Mm. May dati ng ordinance. Mayon na sin dating, may executive order pa si Mayor. Kinahimo ng anere, Oo. Di lang naramahimo, kaya wala kwarta. pondo. So, maski himuon mo ini, kung wala naman ni kwarta, tingga gihapon. So, ang pinakalabi mo sa niya, Mr. Chair, taga na pundo. Pwede man aproban ini. Pero for the meantime na next year pa ini i-prepare, saan niyan, para ma-implementa nato ang executive order niya, butang nga na kwarta ang opisina na ma-address na to na sa stray dogs. Pero since na Diyan pa na general services na yan. ganito na lang, ilalabi ko kan Mayor. May mood niya ang budget, pag sumabi siya approve na niya yung para may paluwas ko man, mas okay. Diri pa man yan mapapaluwas, kaya next year pa ini. Kaya, next year ini. Diri, ang gusto And ini na latest na niya na ina-approach is, pwede na kita mag-request kan Mayor, padiyo-diyo, para ma-implementar natin. Ito na mga previous natin. i-repair na, i-prepare na. Pwede man mag-alat ng budget para i-repair ang sayo doon na vehicle, ang kaya i-repair. Pero, ipapayamot na magyapon ni kan Mayor. Oo. Then, Mayor, for the Ay, meantime, diri ni hali sa executive?
Hindi rin ihali sa executive. Team Darari mo. Pinadrop na lang ini na through the request sa Mao. Kaya may support tabi ni sa executive. So, wala ini-endorsement? Tony Boy lang po sila nagibo na proposed draft ordinance. So wala ini sin support sa executive. Sa pagkakaaram ko po. Gusto ni Mayor, maimod na mo na Opo. So nakidi ta inuna. O di niyo inuna na ilabi kan mayor. linabi na ini ni Sir Linabi Tony na Boy. Sabi man ni Mayor, kay puwan ang ordinance. Pati ang budget, nag-ano siya sini. May commitment Siya, ng may siya executive. Hindi ko Iyatag po na budget. masim. Ang 3 million. Kung aware si mayor na makommit siya 3 million. Mas nga, butangan mo ini 3 million. For next year pa ini. Tapos next year pa ini gusto sabihin niya para na 6 months pa ini. Maski aprobahan mo ini niyan, wala kasi ni ma-implement. Kaya next year pa ini. Pero Dog, yato na ano na to kan Mayor, through executive lang yato na hinatag na diyo na support fund. Ang aram po. Ang mao po cons. Niyan po mayon po kita sin budget. Ito po na budget po na yung gagamit mi niyan. Nabilin po kaya sin nalipat na po ako sin position na diri na po ako nagmaw. Ang budget po sin para sa dog catching. Ito po sa agriculture. Mao po ito pwede po kita magkuha dito sin budget. Mapadaan na lang po siguro kita kay mayor na kung pwede mao ito ang kuwaon na budget dito. Kasi may remaining pa man po dito. Ang problema mi lang po talaga is ang service vehicle na gagamiton during operation. Pero in reply for this draft ordinance, sinususog ko lang yato na haliman sa members or mga focal person, mga speaker nato na ipurso ini na draft ordinance and then ilabi sa mga barangay para maging effective. Opo. Pero sa niyan, nakuha ko ng gusto nato na istorya na ASAP mahatagan ni Mayor sin budget para yato na implementation is madurdiretso. Opo. Since kaistoryahan ko man si Mayor kung pwede ini na 3 million by next year and then humatag ka niyan sin support para dito sa implementation sa bahay and Opo. sa diyo na implementasyon. So wala lang siguro an himuon nato. Opo. Mr. Chair, may masunod pa po sa rin na hearing ta. Kasi sabi po, mas magayon po ito na suggestion ni Konsehal Dondo na dapat po ang mga barangay konta invited. Lalo na po ito po baga na mayon sa radidisin mga duties na gigibuhon. Kasi po last time po baga nabati ko man ito na in race nira na wala man po kaya kami budget para mag-allocate sin. Kasi po ang gusto po baga ni Mayor, kada barangay mag-provide sin sa diri na dog pound or dog cage. Na para pag nag-abot ka doon, halimbawa may highly suspect na ayam, sa barangay pa lang, madakop na nira, ibutang na nira dito sa cage nira. Mao po yun na nagiging concern mi kay every time po na nakikipag-meeting kami sa mga barangay kapitan, ang perminera rason sa amo, wala kami budget para sa pag-create so na ano. So paano tapos sira maano? Anyway, after na maki-istorya kita, sabay kita kan Mayor. And then siguro ko through the recommendations sa committee members na kung pwede ano ta na ito na ililabel ta na sa barangay ha. Opo. Kasi diri kita makakasabi sa barangay na wala supportan mayor without na diri ta siya in kaistorya para maisabi taman sa dialogue sa mga barangay. May pa man kita sin committee hearing dito sa portion sa mga kapitanis. Pero ano ko po konsehal, sa Rabies Act of the Republic Act po, may mga duties na po dito ang barangay Opo, talaga. mayon na eh. Aram na po nila talaga dapat na may ipaprovide sila, may mga duties po sila. Ang problema lang po, nagiging problema ang pagpasunod sa kanila na paano. Ang rason po talaga nila, wala sila sin fund para sa pag-create sin ano. May saro po kami na naging suggestion sana ni Ma'am Ani sa peso po. Ano po siya cons, Welder. Opo, niyan, ano ko misin, parang kada barangay, bubutangan misin, mapatraining sin welder, tapos ma-create kami dito sin kulungan sana. Parang mauna na sample. Opo, po yun, dual purpose. Sana po nga ni, madagos ito. Okay, Kaya, for kaya irugson tabi, Mr. Chair, kaya importante na yung barangay,
Kaysa section 9 mo na role of barangays, the barangay shall allocate funds. So, pag diri sila mag-allocate, may violation sara. So, pwede sila maging administratively liable. Kasi may ordinansa sara na diri sinunod. So, kay puhan yun maklarify. Kay, ang mangyayari soon, intiro na budget na isa-submit sa ato sa barangay for review, kung wala sin allocated fund para sini na ordinance, diri ta maaprobahan ang barangay, ang budget. So, para yun sa pag-implement sa to na 1% beto, 2% ang sa early child, mga sa Erkan, na masabi sa to sin law, na kaipuhan mag-alat sin 1% para sa to sa program na yato. So, intiro na barangay na diri na-allocate in, in papabalik. Ha? Yun, 1% yun, di ba? ECCD, Early Child Care Development, para irugsoon. So, mauman ini, pag hinimutan na ini na batas, para maging local ordinance nini, na required ang barangay na magbutang sin certain amount para sini. Para sa padaraw, baga ha? Na in-require nato, nakipag may funding ka mo for padaraw. So, mauman na maluwas ini. So, Okay. kay puhan, ma-address ini sa Liga President para masabihan niya ang mga kapitanes na pagsunod niyo sa budget preparation niyo for 2027, kay puhan may una ka mo sin pondo dili kundi di ka mo ma-approve sa ang bayan. So, For the reschedule nato, Doc, by the last Friday of the month, may Liga meetings inda. Ipa-schedule ta, kita na diba ha? Para malabit ta ini. And then, siguro ko, ang recommendation ta niyan, we will wait the final sa mayor, and then we have again for the another committee hearing sa mga barangay officials ha. tas, Mr. Chair, suggest ko lang tabi total ma-meeting na kamo sa mga liga. Ang budget or fund na i-allocate sa barangay, i-percentage niyo. Para para kunwari 1% of their annual budget or 0.5% para madali ang kwentada. Pero diri yan mandatory kasi wala nag-support sa Ima-mandatory kay magiging ordinance once in-approve mo ini. Obligasyon mo sunodon ang ordinance. Mas sa traffic ordinance, kung di ka sumunod sa traffic ordinance, may violation ka sa ordinance. Kaya lang ako nag-suggest in percentage kay para rehas kay kung magbutang kaya 10,000, ang 10,000 sa zone 2 sa DAI, ang 10,000 sa recto dako. Pero kung butang mo 1%, ang 1% sa recto and 1% sa zone 2, parehas lang yon. Kaya mas bali tabi percentage. Para malinaw. Kaya balang ko shall allocate fund, pira tabi, pira minimum. Ay kung may magbutang sin piso, kaya ang sabi ta din allocate fund Mr. Chair, sa review sa SP, Sangguniang Panlalawigan, sine-check po na rin pag mga irugsi din ng mga allocate funds, dapat specific kung peraan amount. Hindi, maski sa an local ordinance na propose, permi po ni rin napot yun. para at least pag abot sa panlalawigan, ready na on depende. Okay, so I think it's time to make our recommendation. Kasturyan muna po tabi si Mayor, and then the final say sa Mayor kung talagang ini na remaining for the 2026 matagaan mo na yung pondo before ini na nag-exist ini na municipal organization for effectivity for the next year. Okay, so muna lang po tabi ha. Ano mo na to. So, what is now the pleasure of the members of the committee? So, an ordinance providing for the control of stray dogs and the municipality of Bulan setting rules and guidelines for the responsible ownership of animal promotion, of animal welfare, and prescribing fines or for violation and for other purposes thereof through the motion of Consul Dono de Castro for a deferment, and second the motion by Consul Alarguelas. Our committee hearing is now adjourned.